Isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Ang ebanghelyo natin ngayon ay paalala ng paghahanda para sa Diyos ay hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Ang tunay na pagsisisi ay nagbubunga ng pagbabago at pagtalikod sa kasalanan. Tulad ng pagtawag ni Juan Bautista noon, tinatawag din tayo ngayon na ihanda ang ating puso para kay Kristo. Sa bawat araw na puno ng mga problema, sa panahong puno ng takot at kalituhan, ang tunay na pagbabalik loob ay nagbubukas ng pintuan para ating makamtan ang kapayapaan at liwanag ng Diyos. Ating isama sa banal na misa ngayong umaga ang mga nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Ian James Villa, Marlon Belina, Jonel Ricayna, Yolanda Perlas, Dante Ricayna, Dimple Katrina Perlas, Angel Claudette Opis, Jeros Riego, at Hayes Valencia. Magsitayo po tayo lahat at ating pong awitin ng pambungad na awit. Tayo po lahat sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan ng Diyos, lahat ng puso ay naghahayag sa iyo. Lahat ng nasa pangalan ay nagpatid mo at walang lihim na nalilinig sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami dapat na umibig sa iyo parapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong isip, at ng buong mong lakas. Ito ang unang at dakilang utos, o pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Magsiluhod po ang lahat. Sabay-sabay po nating pagsisihan ng ating mga pagkakasala sa Diyos, ganoon din po sa ating kapwa. Humingi ng umpisa sa iyo, Diyos, na mapangyarihan sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, na kami nagkasala sa aming mga naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa sa nagaligtaan namin kami, at ibigay sarili namin kawalayan. Kaya sinasama namin sa iyo, Diyos, na kawaan kami, at sa lahat ng santo, na ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kaawaan kayo ng mga pangyarihan ng Diyos, patawarin kayo ng inyong mga kasalanan, at patubayan kayo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo,
Makapangyarihang Diyos ng sanilikha, naway sa gitna ng aming pag-asa sa muling pagbabalik ng iyong anak, ay ganap naming maihanda ang aming mga pamumuhay ayon sa pinangaral ni Juan Bautista, upang marapat kaming sumalubong sa muling pagbabalik ng iyong anak na si Jesucristo aming Panginoon, na nabubuhay naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo po'y manalangin, mga pangyarihan ng Diyos. Kami may nagpapasalamat sa pagkataon na ito, na kami iyong pinuspos sa iyong biyaya at pagpapala, para kami magkatipot dito sa iyong bahay panalangin, upang isagawa itong pangalawang linggo na Advento, at naway ang kapayapaan ay sumasa amin nawa. At ganoon din po sa lahat na nagpapasalamat, lalo na sa mga nagdiriwang at magdiriwang pa ng kanilang mga karawan, na sina Tia Jade Sevilla, Marlon de Villena, Jonel Ricania, Yolanda Perlas, Dante Ricania, Dimple Katrina Perlas, Angel Claudette Oves, Jeros Riego, at yun din po sa aming kapatid na si Hayes Valencia, na nawa o Diyos, patuloy mo nawa silang bigyan ng maraming panawang kaarawan sa kanilang buhay, at naway samahan mo sila at ingatan sa komunidad ng iyong Espiritu Santo sa kanilang paglalakbay dito sa sanlibutan. At ang lahat ng ito ay sumagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Tayo nanangin, makapangyarihan at walang hanggang Diyos, sa pagsasagawa po namin itong ikalawang linggo ng Advento. Ito'y pinapamunahan, lalo-lalo na sa mga pamilya. Sa First Sunday Mass sponsor na ito'y pinapamunahan sa pamilya ni na Konsehal Edgar Perlas, Dante Ricania, Maridic Gabanelas, Jaime Rian Sares, Marijo Candelaria, Wilson Salutes, Marshall Salutes, Pacencia Medina, Florinio Salutes, Riz de Candelaria, Patrocinia Ricania, Maricris Ariola, Narcisa Hironaga, Ronel Ricania, Gina Labusta, Flordelisa Salutes, Ulysses Villavicencio, Edwin Ricto, Alexander Salutes, Maribel Villavicencio, Wilma Candelaria, Jeline Arizapa, Jeffrey Perlas, Mark Rianzares, at din po sa pamilya ni Vanessa Labusta, na nawa o Diyos, patuloy mo nawa silang pagkalooban ng isang masaganang pamumuhay, at patuloy mo nawa silang ingatan sa pamamagitan ng Espiritu Santo, at ang lahat ng ito ay sumagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Tayo manalangin, o Diyos na puno ng awa, amin din pong idinutulog sa iyong harapan, upang ipanalangin at pagalingin mo mula sa kanilang karamdaman ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Pagkalooban nawa sila ng matatag na pananampalataya at malakas na pangangatawan. Lalo-lalo na sa aming mga kapatid na sina Mylene Villavicencio, Rudy Salutes, at din po sa aming kapatid na si Father Elvin Luto. At ang lahat ng ito'y sumagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Tayo manalangin, inaalaala din po namin Panginoong Diyos, katipunan ito ang aming mga kapatid sa makabilang buhay na naway di pagkalaw mo sa kanilang taglaw tungo sa kabilang buhay, at ang katahimikan naman ng kanilang mga kaluluwa ay patuloy na ipagkalog sa kanila. Lalo-lalo na sa mga kaluluwa ni na John Christian Perlas, Sandy Perlas, Elsa Perlas, Susana Ricania, at din po sa kaluluwa ng aming kapatid na si Marzo Ricania. At ang lahat ng ito'y sumagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pinapakita sa unang pagbasa na ang Mesiyas ay puno ng Espiritu ng Panginoon. Ito ay ang Espiritu ng karunungan, kaalaman at kabangalan. Si Jesus ay humuhusga ng mga tarungan at nagbibigay ng tunay na pag-asa, lalo na sa may hirap at naaapi. Kung saan sa panahon ngayon, ay maraming tao ang nakakaranas ng kawalang katarungan at kahirapan. Ito ay paalala na ang Diyos ay hindi bulag sa ating mga dinaranas na problema sa buhay. Ating pong pakinggan ang unang pagbasa.
Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Isaías, Kabanata 11, nagsisimula sa talata 1 hanggang talata 10. Ang mapayapang kaharian. Ang paghahari ng angka ni David ay nalagot na parang punong kahoy na naputol. Ngunit sa lahi niya ay nilitaw ang isang hari. Tulad ng supling mula sa isang tuod, mananahan sa kanyang espiritu ni Yahweh. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Ang kagalakan niya ang tumalima kay Yahweh. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ng mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Ang katarungan at katapatan ang pag-iiraling niya sa kanyang pamamahala. Ang maninirahan, ang aso't gubat sa piling ng kordero. Natutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon. Ang mag-aalaga sa kanila ay batang paslit. Ang baka at ang oso ay magkasamang manghinain, ang mga anak nila ay magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasususuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata at kahit laruin ng mga ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasakalaw ng banal na bundok. Sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkilala kay Yahweh. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni David. Ang magiging palatandaan para sa mga bansa, ang mga bayan tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya. Ito po ang salita ng Panginoon. Pinapaalala sa ating San Pablo na ang salita ng Diyos mula pa noong una ay isinulat upang magbigay sa atin ng pag-asa. Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, ang Diyos ay patuloy na magbibigay ng pag-asa sa pamamagitan ng kanyang mga pangako. Palagi lang tayo magtiwala sa Kanya at hayaan natin pagharian ng Espiritu Santo ang ating mga puso. Atin pong pakinggan ng ikalawang pagbasa.
Ang ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 15, nagsisimula sa talata 4 hanggang talata 13. Ano bang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin, sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Loobin nawa ng Diyos na nagpatatag at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Jesucristo. Sa gayon, sama-sama kayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paano kayo malugod na tinanggap ni Kristo, kaya din ang gawin ninyo sa isa't isa upang maparangalan ninyo ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo ay naging lingkod ng mga Hudyo upang ipaglalas na tapat ang Diyos at tinutupad ang mga pangako niya sa mga patriarka. At ang mga Hintil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag ayon sa sinasabi ng kasulatan. Kaya papupurihan kita sa harapan ng mga Hintil at aawitan ko ang iyong pangalan. Sinabi pa, magala kayo, mga Hintil, kasama ng kanyang bayan. At sinabi pa rin, kayo mga Hintil, purihin ninyo ang Panginoon. Ang lahat ng bansa ay magpuri sa Kanya. Idinagdag pa ni Isaias, darating ang supling ni GC at titindig upang mamahala sa mga Hintil. Siya ang kanilang inaasahan. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito po ang salita ng Panginoon. Kandila ng Kapayapaan. Ang Panginoon ay sumayin. At si Mary.
Ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo ayon kay San Mateo sa Kabanata 3 nagsisimula sa unang talata hanggang talata 12. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Nang panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit na maghari ang Diyos." Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin nito, "Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas." Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamikis. Ang kanya namang pagkain balang at kulog-yutan. At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea, at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binabautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduceo ang lumalapit upang mabautismo, sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ulukong, sino ang nagbabalas sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipinakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. At huwag ninyong ipangahas na kayo'y mga anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakul sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti at mabuti ang bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo ng Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang mga trigo, ngunit at ipa'y susunugin sa apoy na di mamatay kailanman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Ito ang sinasabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa umagang ito, tayo ay nasa ikalawang linggo na ng Adviento na may timang kapayapaan. At sa pagpapalapit ng ating pagdiriwang sa pagunitan natin sa kapanganakan ng ating Panginoong si Jesus, ang simbahan ay nagpaalaala sa atin sa isang mahalagang hamon ng Adviento, ang kapayapaan. Kung ating titingnan ay talagang malaking hamon sa bawat isa sa atin kung paano natin makamit ang tunay na kapayapaan. Sa ikalawang linggo na ito ay ipinapakita sa ating banal na ebanghelyo na si Juan Bautista ay sumisigaw sa ilang.
Malakas ang kanyang tinig at nagsabi, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang landas. Pino-point out sa ating banal na ebanghelyo yung sinasabi ni Juan Bautista na ihanda yung ating mga sarili. Dahil sa papalapit ng pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus ay marami tayong pinagkakaabalahan. Marami tayong plano. Pero sabi ni Juan, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas. Ano ba yung gustong ipaabot ng ating banal na ebanghelyo? Yung ating mga sarili, yung ating pinakasentro sa buhay nating mga tao, yung ating mga puso. Yun yung gusto ng Diyos. Ito yung gusto ng ating banal na ebanghelyo sa umagang ito na baguhin. Dahil tayo'y nagnanais na magkaroon ng kapayapaan. Yung ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, doon ipinapahayag yung mapayapang kaharian na yung batang pasusuhin daw ay maglalaro malapit sa lungga ng mga ulupong. At kahit laruin pa niya ito ay hindi maaano yung bata. Just imagine kung ating titingnan ay talagang merong kapayapaan, walang pangamba. Ganun din sa buhay nating mga tao. Ito nawa yung naisin natin na magkakaroon nawa tayo ng tunay na kapayapaan. Pero ang kapayapaan sa nagmumula, ito'y nagmumula sa pagsisisi at pagbabalik loob natin sa Diyos. Matatagpuan lamang natin yung tunay na kapayapaan kung ipalagay natin yung ating mga sarili sa Diyos. Dahil kung hindi natin tayo magsisi at hindi tayo magbalik loob sa Diyos, andun pa rin yung mga katanungan sa ating mga isipan. Andun pa rin yung takot, pangamba, o yung pagkapuot at hindi pagkakaunawaan sa bawat isa. Subukan ninyong mamuhay ng puno ng galit. Yung may namumuong puot, inggit, at hindi pagkakaunawaan sa ating mga puso. Ano yung pakikiramdam? Ano yung pakiramdam natin? Ano yung pakiramdam natin pag nandun yung galit, puot, at hindi pagkakaunawaan? Mabigat, di ba? Mabigat sa loob. Pagkagising mo pa lamang sa umaga, parang napakabigat na. Sabi nga ng mga doktor, ang pinakamabisang gamot daw sa matagal tumanda ay ang magiging masaya. At ang mabilis na pangalanda ng tao ay ang pagiging laging stress. Kaya dapat tayo, kung tayo'y magbalik loob sa ating Panginoon at tayo nagsisisi, ay napakagaan sa ating mga sarili. Kung tayo'y masaya, lahat ay madali. Pero kung tayo'y problemado palagi, pagkagising pa sa umaga, lahat ay mahirap. Kaya kung ako sa inyo, tayo nawa ay laging masaya. Hindi lamang sa physical, kundi pati din sa kaloob-looban ng ating buhay. Magpatawad, magsisi at magbalik loob sa Panginoon. Dahil dito natin masusumpungan yung tunay na kapayapaan. Tayo man din mga tao ay gusto nating laging bata, di ba? Totoo yun, hindi? Kayo mga nanay. Gusto man din natin lagi tayong bata. Di ba, ginagawa natin ang lahat para tayo manatiling bata. Di ba? Ginagawa natin palagi yung paano yung
yung papunas natin sa mukha. Tapos pag nagkukulot-kulot na yung ating buhok ay kinakailangan pa-straight. Oo. Dahil para lagi tayong matanda. Pero ang sikreto pala para lagi tayong bata. Ang sikreto pala ay lagi lamang masaya. Tumawa lamang tayo ng tumawa. Huwag lamang kayong tumawa ng walang katatawanan. Dahil kaiba na yung ko. Dahil yun talaga kahit sino sa atin, o kahit sabihin natin hindi natin mapipigilan yung pagiging matanda pero layunin natin o yung gusto natin na lagi tayo parang laging fresh, laging maaliwalas. Pero subukan ninyong laging masaya. Subukan ninyong magpatawad. Subukan ninyong magsisi. Subukan ninyong magbalik loob. At subukan ninyong ipalagay ang inyong sarili kay Kristo Jesus sa buhay ninyong nating mga tao. Makikita natin yung kapanatagan. Dahil wala tayong takot. Dahil alam natin na may Diyos. Pero kung yung problemahin natin ay kailan ka magbayad ng utang yung aking naungutang sa akin? Ano ba yung pangbayad ko yung martis? Bayaran na naman. Saan ba kukuha ng pangbayad? Lagi na kulubot yung ating mga noo. Dahil wala tayong kapayapaan. Wala si Kristo sa buhay nating mga tao. Kaya paano natin masalubong o maihanda ang ating mga sarili ng puno ng saya? Kaya sabi nga ang paanyaya ni Juan Bautista sa atin sa umagang ito, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Yung ating mga sarili. Kung paano tayo, puro tayo galit. Puro tayo inggit. Puro tayo mga hindi nagkakaunawaan. Paano natin maihanda at maituwid yung landas ng daraanan ng Panginoon? Yung kapayapaan ay bunga ng pagbabago ng buhay. Kinakailangan sa ating pagkakamali, baguhin natin at pilitin natin sa ating mga sariling isatama yung ating pamumuhay. At ang kapayapaan, kung ito'y bunga ng pagbabago ng buhay, pipiliin natin ang katotohanan kaysa kasinungalingan. Pipiliin natin ang magpatawad kaysa galit. Pipiliin natin ang pag-unawa kaysa paghusga. Pipiliin natin yung kabutihan kaysa pansariling interes. Dito natin makikita yung tunay na kapayapaan, mga kapatid. Kaya sana sa umaga ito, ang mensahe ni Juan Bautista ay patuloy natin maisa sa buhay. Kasabay ng pagsindi natin itong ikalawang kandila ng kapayapaan, naway masumpungan natin yung tunay na kapayapaan sa buhay nating mga tao, si Kristo. Sayang yung ating pagsindi nitong ikalawang kandila kung hindi natin malubos maunawaan kung sino yung tunay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Sa ating sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, ipinapangako roon na ipanganak ang isang bata na magdala sa atin ng kapayapaan. At kahit sa ating pangalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, ipinapahayag roon na ipapadala sa atin yung kapayapaan. Si Kristo Jesus ang kanyang kapanganakan. Kaya naway si Kristo ang siyang patuloy na mananahan sa bawat isa sa atin. Piliin natin si Kristo kaysa makasanlibutan mga bagay. Kapayapaan ay pamumuhay ng katiyakan sa Diyos. Sinabi ni Juan Bautista na darating na mas higit pa kaysa kanya si Jesus, ang Mesiyas. Mga kapatid, ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit mayroon tayong kapayapaan. Si Kristo. Mga kapatid, ito ang pinakamalaking dahilan. Kaya nawa, si Kristo ang siyang patuloy na maghahari sa bawat isa sa atin. Dumarating ang Diyos, hindi niya tayo pabayaan. Hindi niya tayo iiwan. Si Jesus
ang tunay na kapayapaan. Sa oras ng ating takot, siya ang ating lakas. Sa oras ng kaguluhan, siya ang ating katahimikan. Sa oras ng pagkalito, siya ang ating gabay. Sa oras ng ating pangungulila, siya ang ating pagyakap. Kaya sana ang mensahe ng ating banal na Ebanghelyo at ang tema ng ating pangalawang linggo ng Adbyento naway patuloy na maghahari sa bawat isa sa atin ang Kristo na nagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Lagi nating tandaan na sa paghahanda natin sa paggugunita ng kapanganakan ng ating Panginoong sa Jesucristo, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tulungan nawa tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo upang tunay na maihanda natin ang ating mga sarili para sa pagsalubong natin sa muling pagbabalik ng ating Panginoong sa Jesus. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay po nating ipahayag ang aming sumasampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos, Amang makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, at ang lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, buntong na anak ng Diyos, nagmula sa mga baguban simula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos sa totoo, buhat sa Diyos sa totoo. Inianak, hindi likha kaysa sa pagka-Diyos na Ama. Sa pamamagitan niya ay likha lahat, na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay ninawag siya ang buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinang siya ng Gabriel na tao. Ipinako sa pusa ayon sa amin sa panahon ni Poncio Pilato, nagpakasakit, namatay at inilibig, at muling nabuhay sa ikatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit na lumlok sa kanyang Ama, at muling darating na maluwalhati, upang hukuman ng mabuhay ang mga patay, at ang panay niya'y walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na nakapagbigay ng buhay, na nabubuhat sa Ama. Sinasamba siya niluwalhating kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta, nananalig tayo sa isang iglesyang banal, katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang bigyan sa ipagpapalaway ng kasalanan, at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay, at ang buhay ng walang hanggan. Amen. Magsiluhod pa ang lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Santa Iglesia ni Jesucristo at sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na kami manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin sa iyo ngayon na tanggapin mo ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyong makadiyos na pamahalan. Kami nananalangin. Panginoon, pahingan mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahatang Santa Iglesia, lalong-lalo ng Iglesia Filipina Independiente sa bayang ito. Puspusin mo ito ng matotohanan, pagkamatuwid at kapayapaan, at ipahintulot mo na ang lahat na nagpapahayag ng iyong banal na pangalan ay magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pagmamahalan. Kami nananalangin. Panginoon, pahingan mo ang aming panalangin.
Pagkalooban mo ng biyaya ang mga nasa langit, ang lahat ng obispo, pari at diakono, lalong-lalo na ang aming obispo Maximo na si Joel Forlares, ang aming obispo Diocesano na si Right Reverend Arnold Damayan, at ang aming pari na si Right Reverend Father Randy Madhos. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag nawa nila ng buong katapatan ang iyong tunay at nagbibigay buhay na salita at mapangasiwaan nila ang iyong banal na sakramento. Kami nananalangin. Panginoon, pahingan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin pagharian mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan sa bayan ito at sa lahat ng iba pang bansa. Lalong-lalo na ang aming Pangulo, ang aming punong lalawigan at ang aming punong bayan. Magpasinawan sila ng buong talino at may katanungan at maisa katuparan nawa nila ang kalayaan, kapayapaan at kagalingan ng iyong bayan. Kami nananalangin. Panginoon, pahingan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa lahat ng mga magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sinangkiang Jade C. William, Marlon de Villena, Jonel Ricanya, Yolanda Perlas, Dante Ricanya, Dimple Katrina Perlas, Angel Claudette Opis, Jeros Riego at Hayes Valencia. Ganon din sa mga pamilyang nangunguna sa pagdiriwang ng banal na misa sa linggong ito na sina Konsehal Edgar Perlas, Dante Ricanya, Maribig Gabonilas, Jaime Rianzares, Marijo Candelaria, Wilson Saludes, Marcial Saludes, Pasencia Medina, Florenio Saludes, Resti Candelaria, Patrocenia Ricanya, Maricris Ariola, Narcisa Heronaga, Ronel Ricanya, Gina Labosta, Lodelisa Saludes, Ulysses Villavicencio, Edwin Recto, Alexander Saludes, Maribel Villavicencio, Wilma Candelaria, Jeline Aristapa, Jeffrey Perlas, Mark Rianzares at Vanessa Labusta, at sa kanilang buong pamilya. Ganon din po ang pasasalamat ng ating kapatid na si James Ricanya na patuloy mo siyang binigyan ng kalakasan at maayos na pangangatawan. At sa kongregasyong ito, dinggin at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita na may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka ng matapat sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Kami nananalangin. Panginoon, pahingan mo ang aming panalangin. Isinasama namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob na bigyang lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligalig, may kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na sina Mylene Villavicencio, Rudes Saludes at Father Edwin Lonto. Kami nananalangin. Panginoon, pahingan mo ang aming panalangin. Inaalaala namin, Panginoon, sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na sumakabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo, lalong-lalo na sina John Christian Perlas, Sunny Perlas, Elsa Perlas, Susana Ricanya at Marso Ricanya. Isinasama naming ipagkaloob mo sa kanila ang ganap na kapayapaan, kaligayahan at katahimikan sa piling mo at ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Kami nananalangin. Panginoon, pahingan mo ang aming panalangin. Pinupuri namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Pagkalooban mo kami ng biyaya upang kami makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at makarating nawa na kasama nila sa iyong banal na kaharian. Kami nananalangin. Tugunin mo ang aming mga panalangin, alang-alang sa Kanya na lagi ng buhay, upang mamagitan para sa amin, siya ay wala aming tagapagligtas na sa Jesucristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid tayong katawan ni Kristo, sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayo lahat ay pinag-iisang katawan ng tayo'y binyagan.
Ingatan natin ang pagkakaisa ng mundo ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Lagi namang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin. Pagbatian po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. 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 Ibigay sa Panginoon ang karangalang harapan sa kanyang pangalan, magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harapan. Magsiupo po ang lahat. Itaas po natin ang ating mga alay at tayo po'y manalangin. Maawang Diyos, ipinakaloob mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasaganahan ay binigay mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Kami niyong mga mapupubang mga lingkod, ay naalay sa iyo itong masisisa sa aming pagtanong ng utang na loob sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Amen. Kayo po'y manalangin para sa tinapay. Walang hanggang Diyos, pinatubo mo ang butil at mula rito'y ginawa namin ng tinapay na ito. Iniaalay namin ito sa iyo upang sa amin maging tinapay ng buhay. Ipagkalam mo na kami natatanggap nito ay mabuklod sa bigis ng pag-iibigan. Amen. Tayo po'y manalangin para sa alak, makapangyarihang Diyos, tanggapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito na ay aming magiging espiritual upang kami tatanggap nito ay mapasilang mapanibago sa paglilingkod sa iyo. Amen.
Sa patuloy po ng ating pagdiriwang ng Banal na Eucharistia, ang lahat po ito'y inihalin natin sa ating Panginoong Diyos. Pasasalamat para sa lahat ng biyayang ipinagkaloob niya sa atin, lalo na ang biyaya ng buhay. Ganun din po, ang Banal na Eucharistia, ito'y inihalin din po natin ito para sa ating mga kapatid na ngayon nagpapasalamat, lalo na sa lahat ng mga nagdiriwang at magdiriwang para sa ilang mga karawan. Lalo na kina Kian Jade Sevilla, Marlon de Villena, Johnny Recania, Yolanda Perlas, Dante Recania, Dimple Katrina Perlas, Angel Claudette Opez, Jeros Riego, at din po sa ating kapatid na si Hez Valencia, na naway patuloy nawa kayong pagkalooban ng marami panawang kaarawan sa inyong buhay. Ganun din po, ang panalabising ito'y inialay din po natin ito sa ating kapatid na ngayon. Nagpapasalamat din po kay James Recania para sa kalakasan ng pangatawan na patuloy na ipinagkaloob ng Panginoong Diyos sa Kanya. At naway patuloy nawang ipagkaloob ng Panginoon ang patnubay sa pamagitan ng Espiritu Santo na siya maging muna sa patuloy na pamumuhay mo, James Recania. Ganun din po sa ating banal na misang ito, inialay din po natin ito para sa First Sunday Mass sponsor na naway pagkalooban naman kayo ng isang masaganang pamumuhay. Ganun din po, ang banal na misang ito, inialay din po natin ito
para sa ating mga kapatid na may mga karamdaman. Tulungan din po natin sila sa pamamagitan ng ating mga nagkaisang panalangin na naway pagkalooban nawa sila ng malakas na pangangatawan. Lalong-lalo na kina Mylene de Vicencio, Rudy Saludes at yun din po sa ating kapatid niya si Father Edwin Monto. At sa panalamisang ito, yun yung alaala din po natin ang ating mga kapatid na sumakabilang buhay na, lalong-lalo na sa mga kaluluwa ng John Christian Perlas, Sunny Perlas, Elsa Perlas, Susana Recania at yun din po sa kaluluwa ni Marzo Recania na naway patuloy na mga ipagkaloob ng Panginoong Diyos sa inyo ang katahimikan para sa inyong mga kaluluwa. Manalangin tayo mga kapatid upang ating haing marapat sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ating hain sa kabubulit, ikaluwalhati ng kanyang pangalan sa ating kabubutihan ng buniyang Iglesia. Ang kagandahang loob ng Panginoon ay mananatiling walang hanggang sa mga may takot sa Kanya at ang Kanyang pagkamatuwid sa salitsa aling lahi. Maging sa mga susunod sa kanyang iman at mga sumunod sa kanyang kautusan. Tinatak ng Panginoon ang Kanyang luklukan sa langit at ang Kanyang paghahari ay sumasaklat araw sa lahat. Purihin niyo ang Panginoon, kayong lahat niyang mga anghel, kayong may lakas at kapangyarihan.
Lahat ng kaluwalhatian ay sa iyo, Diyos, na makapangyarihan amang magalangin. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan, ay pinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak na sa Heso Kristo na maging taong natulad namin. At danasin niyang mamatay sa krus para sa aming katubusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng isang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at ginapnahangin para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at iniutos sa amin na ipagpatuloy isang pagulita sa kanyang mahalagang kamatayan at hain hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat nang gabing siya'y pinagkaloob, ay kumuha siya ng tinapay. At nang siya magpasalamat sa iyo, ito'y kanyang piniraso at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Kunin, kanin, ito ang aking katawan na pinagkaloob ko sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang kalis. At nang siya magpasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanila at sinabi, "Inumin niyo ito, kayo lahat. Sapagkat itong aking dugo ng bagong tipan ay binubuhos ko para sa inyo at para sa marami. Sa pagpatawad ng inyong mga kasalanan kailanman at inumin niyo ito, ay gawin sa pag-alaala sa akin." Magsitayin po tayong lahat para sa aming misyon. Kaya sabay-sabay po natin ipahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay muling darating. Kaya nga, Panginoon, at amang magalangin, ginaganap namin ang iyong mahabang lingkod at palaalang iniutos ng iyong anak. Sa aming pagulita sa kanyang pinagpalang pagpakasakit, mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na maguli, at maluwalhating pag-akyat sa langit, at sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, ay aming inialay sa iyo itong tinapay ng buhay, at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito'y inialay namin ang aming mga sarili, na isinasamo namin sa iyo, na tagapin sa mga langit na altar itong aming haing papuri at pasasalamat. Buting Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalangin mo at pakabalin mo itong tinapay at alak, upang para sa amin ay maging kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na sa Heso Kristo. Ang lahat nawa at tanggap ng banal na komunyong ito ay mapuspos ng iyong biyaya at pakalangit na pagpapala, at maging kaisang katawan niya upang siya'y manahan sa amin at kami sa Kanya. At bagaman kami hindi karapat-dapat na mag-alay ng anumang hain, gayon may sinasamo namin sa iyo na tagapin ng aming tungkulit paglilingkod Magsilahod pa sa pamamagitan ni Heso Kristo ng ating Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya na kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo, o Amang makapangyarihan, ngayon at
At tulad ng itinuro sa atin ng ating kapagligtas na sa Yesu Cristo tayo inilabang. Manatili kong nakalunod ang lahat para sa amin. Sinasamo namin sa iyo na iligtas kami sa lahat ng masama at ipagkaloob sa amin ang iyong kapayapaan sa panahon. Sa tulong ng iyong awa, ilayo kami sa aming mga pagkakasala at iligtas sa likay. Sa pamamagitan ng iyong anak na sa Yesu Cristo ang aming Panginoon na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo ay isang Diyos, ngayon magpakailanman. Amen. Kordero ng Diyos na nag-alis sa kasalanan sa liputan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis sa kasalanan sa liputan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos Isasalubong sa amin ang iyong kapayapaan. Sa
Tumutulog kami sa iyong mapagmauwaing Panginoon, na hindi nagtiwala sa sarili naming pagkakatuwid, kundi sa iyong maraming dakilang awa. Hindi kami karapat-dapat na mamulot ng mga mungo sa ilalim ng iyong kapal. Subalit ka sa iyong pagkakauwain. Ipagkaloob sa amin kung kayong puting Panginoon, na aming katabi ng katawan ng iyong mahal na anak na si Jesucristo, at inumin ang kanyang dugo, upang kami ay nilalakas at pinagbago ng kanyang buhay, ay manahan sa kanya at siya'y sa amin, magpakailanman. Amen. Mga kapatid at mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos, kunin ninyo ang mga ito sa pag-alaalang ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo, at tanggapin ninyo siya sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya ng may pasasalamat. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat.